Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos na nga taknas kagabhion, kami magkaduol da sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong plano, kabubuton sa among makinabuhi. Nga din kami magkinabuhi lamang alang diya sa imong kaymayaan. Father God, salamat sa opportunity sa pag-alagad nga kanimo. Bisa man ini magubot nga kalibutan nga diin among ginatubang karon sa gihapon kami malaumon nga ana ikaw uban ka namo, magpataliwala, magabantay ka namo bisan man sa mga delikado nga kahimtang. We pray, Heavenly Father, nga sa gihapon ikaw buhat o nindot nga mga butang bisan man sa among nasod. Nga din nakatubang karon sa delikado nga kahimtang. We pray, Heavenly Father, nga tabangan nimo ang tanan nimong mga kanakan nga magkinabuhi nga puyon diha sa imong kabubuton, mamudot-dot nga kanimo may nampuon. We pray, Heavenly Father, sa mga katawhan usab nga nakinahanglan kaluwasan nga bisa man niining mapanghitabo, especially sa rally og mga adlaw nga diin adunay mga katawhan, Father God, nga makamata sa ilahang mga panglantaw, nga makita nila ang espirituhanong butang ug dili ang kalibutanong butang. Salamat sa imong paglihok bisan man ining circumstances. Among nakita kini, Father God, nga usa ka hadla sa among nasod. Apan ako lamang itugyan ang tanan nga kanimo. Salamat usab sa imong pag-uban kanamo sa among tuon karon sa imong pulong. Lamdagi kami, tagay kami kalinaw sa among panghunahuna, sa among pagpabilin sa pag-dot-dot nga kanimo ug pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kini among ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, padayon kita sa atong pagtuon o yes, ato lamang ginapadayon ang kinabuhi ni Solomon, especially nga kadaghanan nga mga panglantaw sa mga katawhan o bisan man sa mga gitawag na itong mga magtutuo nga ang kinabuhi ni Solomon murag dili maayo, no? Tungod lagi sa nagapanghitabo sa later siyang kinabuhi na involved man siya sa lain-lain nga mga babae. But kung atong basahon ang pagsugod sa paghari ni Haring Solomon gikan sa pagpuli niya kang David nga iyang amahan, atong nakita din og unsa ka nindot ug unsa ka maayo ang iyang pagpadagan sa iyang gingharian. Nga diin minanduan siya sa mga doktrina ug sa kaalam sa Dios nga gihatag ngadto kaniya. So atong ipadayon kini karon, and then dinhi kita sa nagpadulong kita nga to sa gitawag na to kahimtang ni Solomon sa dihang naga-compromise siya sa iyang espirituhanong kahimtang. But I do not know kung makaabot kita din no, murag dili pa siguro. Murag dinhi pa kita sa katong how God prosper King Solomon sa iyang pagkahari sa Israel. Atong nakita nga si Haring Solomon doktrinado kini siya tungod sa iyang amahan nga si David, usab nga doktrinado. Ug wala magkulang si David sa pagtudlo ngadto sa iyang anak nga si Solomon sa mga pulong sa Dios. Ug busa atong nakita nga kargado kini si Solomon sa mga doktrina ug mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Ug busa atong nakita
ang kinabuhi ni Haring Solomon, no? His dedication to the Lord and the resulting inner happiness was revealed in the statement made by Queen of Sheba, no? Bisan man gani ang reyna sa Sheba atong nakita nga dako kayo og impact, especially sa ilahang nasod tungod kay kining reyna sa Sheba, naluwas kini siya sa iya lamang pagkadungog sa mga testimony sa kinabuhi ni Haring Solomon. Og dili basta-basta kana siya, no? Tungod kay bisan man sa atong kinabuhi, og mo kini ang statement sa reyna sa Sheba, nagayon siya, how blessed are your men, how blessed are these your servants who stand before you continually and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God, who delighted in you, sitting you on his throne as king for the Lord your God. 2 Chronicles 9:7-8. Na atong makita din dili manggod basta-basta makasulti ang usa ka tawo nga wala pa niya nakita ang kanang tawhana ug unsa ang iyang expression sa usa ka tawo, which is very unique kini siya nga panghitabo nga ang kinabuhi ni Solomon nahimong impact bisan man sa layo nga nasod. Excuse. Actually layo kini siya nga nasod kining Sheba tungod kay naani siya sa southern part of Arabia. Si Solomon na siya sa Israel, kay siya ang hari sa Israel, o ang southern part sa Arabia nara diri dapit sa Persian Gulf, which is layo-layo yun, no? Pero atong nakita nga sa mga nadunggan ni katong reyna, kay wa magiskutan diri ang pangalan gud niya, no? Reyna sa Queen sa Sheba man ang iyang gisgutan diri. Grabe ang impact sa testimony sa kinabuhi ni Solomon. Ug busa kining reyna sa Sheba naningkamot siya nga makabisita ngadto kang Solomon. Ug nakakaplag ni siya kaluwasan bisan pa lang sa istorya pa lang ngayang nadunggan tungod kang Haring Solomon. Which is kung atong panahon ba sa atong kinabuhi, wala ka na siya nagapanghitabo og lisod kay ka na siya nagapanghitabo nga bisan gani og unsa ka maayo sa atong kinabuhi nga makita sa katawhan. Ang mga katawhan gani dili pa muto, dili pa mahimong impact. Apan sa kinabuhing Solomon, wa pa nila makita pero nahimo ng impact ang kinabuhi ni Solomon. Which is very unique, no? O atong nakita din kining reyna sa Sheba, ihad yung na-realize nga kining tawhana na gini siya kaalam nga gikan sa Ginoo. Ngo ang nasayahang huna-huna, no? Ang gitagaan gini siya kaalam nga iha sa Ginoo. Kay nganuman nga grabe man ang dili man lang gani ang Sheba ang nahitabo nga nagdugok sa nasod nga Israel during that time. Tanang mga hari sa Saudi Arabia, pati na sa Nineveh ug sa ubang mga dapit, apil lang sa Phoenicians, no? Nagapangdugok sila sa nasod nga Israel. Tungod sa testimony o sa gitawag na to spiritual life ni Haring Solomon. Now, itong nakita din ang Queen sa Sheba, may dua o may bisita gini siya kang Haring Solomon. O na-realize niya nga ang kaalam nga nakang Solomon, dili kaalam nga tawhanon, kundi kaalam nga gikan sa Dios. Ug busa nakita niya nga ang mga tao nagmalipayon.
Pati ang mga tao sa palibot sa nasod ni Haring Solomon, murag nagmalipayon sila. Usay mag-anak ko ba ko? I remember Davao City sa unang panahon nga. Grabe gid ka delikadong syudad ni sa unang panahon. Pero miabot ang panahon nga murag ang Davao City, murag muna po gidayo sa dili lang sa Mindanao ng mga provinces kundi entire Philippines. So napo ibang mga nasod nga nagaanhin na tuwa. Tungod sa gitawag na to mayong nga pagdumala, peaceful, prospero sa mga tao, mayang mga tao, limpyo. So tungod niya na ang mga tao muhanok sa usa ka syudad. O akong gitanaw ba, kumpara nako, yes, mamaw gyud sa pagdumala ni Haring Solomon sa Israel. Which is nindot kayo ang padagan sa iyahang gingharian. And then the reign of Sheba, she also observed firsthand his capacity for life and happiness, the results of his gifts for administrations and leadership, the temporal blessings of his great promotion and prosperity, and the blessings that overflowed to everyone associated with him. So right down to his cupbearers. Murag ang hitabo, dili lang ang mga katawhan nga kanang naa-associated with Solomon ang malipayon, kundi apil na ang mga hari sa palibot sa iyang nasod, no? Murag nag-enjoy sila ba, nagmalipayon sila ba, no? In fact, ang Israel nahimong murag major tourism area during that time. Dili ba basta-basta nga mahimong tourism spot ang imuhang nasod kung wa may nindot nga tan-awon din ha, no? Like Singapore, nga nung ginadto ang Singapore, ang Hong Kong, nga nung ginadto sila, kung sa panahon bang mga nasod nga nindot kayo, tungod kay naay ginatanaw ang mga tao nga gusto nilang pag-adtoon. Ug mo kining hitabo sa nasod o sa gingharian ni Solomon, no? Ang mga tao nagmalipayon gyud, no? Dako kayo ang ilahang kalipay, no? So what the queen saw was the dynamic influence of God's word in Solomon's soul. So morning hitabo kang Queen Sheba, no? Ang nakita kang Solomon mao nga anaagyoy kaalam nga gikan sa Dios nga naangkon ni Haring Solomon. Nga diin ginapangita ni Queen Sheba, gina-desire ni Queen Sheba nga gusto po ko makabato niya na, no? So espirituhanon nga kaalam ang ilahang kinahanglan, no? Samantalang kita, no? Nagakinahanglan kita og kaalam, anyet usahay relax pa ta, no, sa pagtuon sa pulong sa Dios nga kang Haring Solomon, ang kaalam ni Haring Solomon sa pulong sa Dios man gyud. O kita karon na natay pulong sa Dios, na ang kaalam sa pulong sa Dios. So atong time wala pa man na kumpleto ganin Biblia kay that was 960, probably 970 to 60 BC pa na nga panahon ang paghari ni Haring Solomon. Padulong diri sa pababa pagpuli na ni Rehoboam nga iyang anak. So before Christ pa na siya, no? Apan natong nakita nga nagsugod yun nga grabe ka dako og kusog nga impact ang gingharian ni Haring Solomon yan ang panahon. In fact, kung atong pagkatanawon, ang gikinahanglan lang gyud sa mga tao niini, dapat kita pod mahisama kita ni Haring Solomon. Mo desire kita sa wisdom. Dapat ang atong pangandoy sa kinabuhi mao nga kabuton nato ang kaalam. Pero ang kaalam nga atong makabot, kaalam nga Dios no. Kaalam nga isa Dios. Og yes, kay naga-desire si Haring Solomon sa wisdom, iyahag yung naangkon ang wisdom. Nakabaton siya og wisdom.
ug ang wisdom nga naangkon ni Haring Solomon gikan usab sa kaalam diya sa pulong sa Dios ug kaalam gihatag sa Dios ngadto kaniya. Kung atong abrihan ang Matthew 12:42, mubo lamang kay kini siya nga bersikulo, pero adunay nindot kayo nga impact diri sa Matthew 12:42, no? Atong hatagan kini siya pagtagad sa makadyo. Nagaingon din siguro atong apilo na lang ang 41. Ang mga tao sa Ninive mubangon raunya sa adlaw sa hukom. Uban niining kaliwatana ug magahukom niini sa silot kay sila na naghinulsol tungod sa pagwali ni Jonas. Ug tanawa ania dinhi karoy labaw pa kay kang Jonas. No? Sa to pa ang life ni Jonas kanunta dili ganito siya angayan gyud unta nga hatagan og merit tungod kay di man unta siya moadto sa Ninive. Matthew 12:41, no? Dili unta hatagan og credit siya kay atong nga time nag-go against pagani siya sa kabubuton sa Dios. Gitambog pagani siya ngadto sa dagat, no? Pero sa diyang nagwali na siya si Jonas sa Ninive, atong nakita grabing daghanang mga tao ang nagtuo sa Ginoo. Ug tungod niya na atong nakita si Jonas nahimong impact gihapon alang sa kaluwasan dito sa Ninive. So dili nagaingon ug tanawa ania dinhi karoy labaw pa kay kang Jonas. Jack pahiluma sila. Og kung atong pagkatanaw diri nagaingon ug tanawa ania dinhi karoy labaw pa kay kang Jonas. Sa to pa nahimo nang impact ang kinabuhi ni Jonas nga dili unta angayan siya mudawat og credit. Pero mingon dinhi aduna pay mas labaw pa kang Jonas. Kinsa man ang gisgutan nga mas labaw pa kang Jonas? Nagdiri sa 42, mo na sa 42. Ang rina sa habagatan mubangon raon niya sa adlaw sa hukom. Mo gyapon no? Ang iyang gisgutan sa 41 mubangon raon niya sa panahon sa paghukom katong sa Ninive. Andiri pod ang rina sa habagatan which is south, ang rina sa habagatan mubangon raon niya sa adlaw sa hukom. Uban niining kaliwatana ug magahukom niini sa silot kay siya mianhi gikan sa kinatumyan sa yuta. Kinatumyan kay sa tumoy gyud siya sa south, no? Actually kung atong tanawon siya sa mapa karon kining Sheba murag mao ning Yemen karon. Yemen, no? Kana kung imo gyud tanawon sa mapa, no? Mura siya kanang ang description sa Sheba sa south gyud siya ug sa tumoy siya nya na kuanan siya na naputol siya sa Persian Gulf, no? So bot na siya sa daplin sa dagat. Now sumuning gingon sa 42 ang rina sa habagatan mubangon raw niya sa adlaw sa hukom uban niining kaliwatana ug maghukom niini sa silot kay siya mianhi gikan sa kinatumyan sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon. Imagine that, no? Kung imong tanawon siya, grabe ang iyang desire nga maminaw siya sa kaalam ni Solomon. But niya nga ma-witness niya, madunggan niya ug unsa man gining kaalam nga naa ning tawhana. Kini ang rayna ni siya sa Sheba, no? Og tanawa ania dinhi karoy labaw pa kay kang Solomon. Nakoy gisgutan din ania pagilabaw pa kay Solomon. No kinsa na pud kani ang iyang gisgutan dinhi nga ang primero si Jonas nahimo siyang impact sa Ninive nga dili gyud unta siya angayan mudawat og kanang gitawag merit tungod kay dili man gyud unta to siya moadto sa Ninive
ning supak mga ito siya sa kabubuton sa Dios, dili man niya gusto. Pero kay dala man gyud dito overruling will of God, pagwali niya dito daghan kay nangaluwas. Ug busa ang pulong sa Dios nagaingon, pag abot sa paghukom mo niya, kini sila mo tubang sa silot, pero kay nagtuo man nila sa Ginoo, dili na ni sila maka-appeal sa silot sa linaw nga kalayo. Ang motong life ni Jonas. Pero napo day labaw ni Jonas, kinsa pa daw tong labaw ni Jonas? Si Solomon. Mas labaw pa daw si Solomon. Grabe ang impact ni Solomon kay si Jonas miadto gyud sa Nineveh, daghang nintuo sa iya. Si Solomon wa pa siya ning lakaw, ang iyang testimonyo mikatag na sa tibuok kalibutan. Siguro sa bata. O sa putong sa bata. Katong gipikas niyang bata. O gawas niya na, katong grabe ang infrastructure nga yung gibuhat sa ilahang syudad. Ang templo, natukod niya ang mga infrastructures, mga buildings, mga roads. Daghang mga business nga nagsulod sa iyang nasod. O grabe ang trade. Ultimo mga barko mo dunggo nga to sa iyang mga port. Grabe ang pag-asenso gyud ba sa iyang paing. Now, mo ni nahitabo, no? Napay labaw kay Jonas nga mo si Solomon. Ug ang tumoy nini moy nindot pagid kay natong masabtan ug mingon og tanawa aniya dinhi karoy labaw pa kay kang Solomon. Kinsa na pud kani? Sa inyong na. Ha? Jesus Christ. Yes. Ang nagsulti niini si Jesus Christ sa Matthew 12, no? Kasi si Jesus Christ niini, samtang nagasulti siya niini, gikutlo niya ang kasaysayan ni Jonas, gikutlo niya ang kasaysayan ni Queen Sheba, and then pagkahuman niya, mas napay, mas labaw niini. O naghisgod siya may tungod sa iyang paghari sa malabot ng mga adlaw. So, he's talking about the Lord Jesus Christ. Siya may gisulti nini, si Jesus Christ may gisulti nini. O gisaysay niya, o unsa ang, buti pasabot nga, grabe ang kaalam ni Jesus Christ sa pulong sa Diyos. Imagine that, iyang natadtad pagmayo ang kahimtang sa Nineveh, sa life ni Jonas. Gisulti niya din 3 days and 3 nights si Jonas sa tiyan sa isda, gisaysay niya. At din gisaysay niya din ang Queen sa Sheba, nga nahimong testimonyo si Haring Solomon, ug naunsa ang Yemen, kanang Yemen karon nga lahi naman po ng ilang kahimtang karon, no? So during that time, katong generation, usalan yung generation, panahon lang yun ni Reina Sheba, no? Nahimong impact si Solomon o daghang nangaluwas sa nasod sa Sheba, and then may Jesus Christ, iyang gisaysay, o napay mas labaw ni ini karon, napay mas labaw kay Solomon. Iyang iskutan, si Solomon, yes, nabuhat niya ang temple, mga infrastructures, napanindot niya ang iyang nasod, gwapo ang trade, gwapo ang tourism. Ay in fact, kung atong hisgutan, iunan niya ang hitabo sila mga nasod. Ang Israel nahimong center of worship during that time. Managan yun ang mga tao dito og musimba. Nahimong center of trade, nahimong center of tourism, peaceful nga nasod, prosperous nga nasod. Aduna sila yung mga mass projects, no? Mass projects and infrastructures. Na sila ang seaports nila develop kayo during that time. Mga terminals nila sa nagkanalain nga mga countries. And then ang education nila taas kayo. And then military victories nila kay napanunod pa niya sa iyang amahan nga si David. Ug yun sa ni Haring David nga nagbadaugon sila sa mga gubat
o napanunod ni Haring Solomon kini siya. So busa nagsugod si Haring Solomon sa paghari sa Israel nga diin malinawon gid kayo tungod sa iyang napanunod sa iyang amahan nga si David. Din adunay insaktong hustisya gyud. Katong usa ka example ng katong bata o kinsa tinuod nga inahan nga naihatag yun niya sa tinuod nga inahan ang bata. Usa ka example to nga nagrender sila og insaktong hustisya sa ilang mga katawhan. Which is dili nato makita sa atong panahon karon. Lisod kay makita ang tinuod nga hustisya sa atong panahon karon. Pero sa iyang panahon, ang hustisya grabe kapatas sa panahon ni Haring Solomon. Ato man natunan katong sa milabing Domingo, no? Ug giunsa niya paghatag og insaktong hukom sa tinuod nga inahan nga tong usa ka bata nga buhi. And then ang kagawasan, ang freedom, no? Nga atong nakita grabe gyud, no? So tungod sa desire sa usa ka reyna sa Sheba atong nakita sa kaalam. Yes, nagapangandoy siya sa kaalam o ang kaalam nga iyang gitinguha, gusto niya nga iyang makita, iyang madunggan mismo sa kinabuhi ni Solomon. So she impressed so much about Solomon's wisdom. And then, sa dihang nakapaminaw siya, nakita niya nga naagyoy Diyos sa kinabuhi ni Haring Solomon. That's why, nagatuo gyud kita nga nahimong magtotoo ang reyna sa Sheba o bisan man ang katong uban niya nga mga katawhan tungod sa testimony nga nahitabo kang Haring Solomon. So Solomon, by all accounts, the wealthiest and wisest king in the world. Sa 1 King 10:23, no? Kung basahon nato ning 1 King chapter 10 verse 23, siya gyud ang grabe nga pinakadato nga hari kay nganuman ang tanang mga nasod naghatod sa iyang mga bulawan, hatod sa iyang tanang mga klase-klase nga mga pagkaon nakang Solomon tanan, no? Atong basahon sa mga 1 Kings 10:23, no? So diri busa si Haring Solomon milabaw sa tanang mga hari sa yuta sa kadato ug sa kaalam. So milabaw siya sa kadato, no? Sa tanang hari sa yuta. Sa kadato ug sa kaalam. Ug wala gyud makalabaw kang Solomon. Gawas nang atong giingon nga napay mas labaw kaniya. O naghiskot na tungod sa Diyos. Naghiskot na nito kay Jesus Christ. Apan nining panahon na itong nakita sa 1 King, so King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and in wisdom. So wala na yung makatupong pa kang Haring Solomon during that time. O bisa man sa atong panahon karon. In fact, daghang nagahiskot-hiskot ba asa ka na nga tong mga bulawan ni Haring Solomon, no? Sa dihang gi-invade sila, ang ilang nasod gi-invade kasi gi-invade man sa 721 BC to. Sa Assyria, and then pagka 586 BC na po, gi-invade na po sila sa Babylonia. And then pag-abot sa 70 AD, total destruction yun, invasion sa Roma. Nya, ang ilaha ba yung templo kay puno ba itong bulawan? Unya, ang ilahang mga gamit sa mga kusina, gikan sa kutsara, nga to sa baso, nga to sa tanan nilang mga galamiton, sa mga kitchen utensils, bulawan. Nya, ang pangutana, asa na ka to karon? Katong nag-ilog sa ilang naso. Mali ito, ang ubang mga tao, kay motos lang Babylon karon, wakang po yung mga bulawan. So asa na jud daw to? Oh, mo ilang nauna nga nadaw sa Pilipinas kay nad. Nadaw sa Pilipinas niya buto. Sa inang gagpila ka mga ang kanang
ang kabugat sa bulawan nga ang ilahang kilograms na napitirang gamayag timbangan. Nya, pag maghiskot kag kilos, pwede na naghanang bulawan na. Di ba po itong mahilis nung, nawala na lang. O, di po. Subot nga, asa man to karon? Diri man gipang lubong. Pag ngagoy gubat-gubat, usa man na sila nga ginakuha sa mga nasod ang bulawan. So, inilugay man na sila og mga bulawan. So, tuwa na sa niya nga sura. Pagsunod nga gubat na pod, tuwa na po sa usa ka nagmadaugon nga mga nasod. Nya, mula itong siguro ang nahitabo pag ikaduhang gubat sa kalibutan, dala to diri sa Pilipinas nya kay ni action magkapildi ang Japan, gipang luwong na lagi daw diri sa Pilipinas ang daghang bulawan. Well, kana mga kuan lang na siya, mga speculation lang na siya. Pero lagi hantod karon napamugod sa atong huna-huna gud asa ka to nangadtong bulawan nga wa naman ang templo sa Israel hantod karon. Wa man ginabalik. Amerika wa kontrol sa Israel. Mo na usa ka pangutana og asa na karon, no. So I do not to kung asa puna, no. So atong nakita din hino nga the military victories previously achieved by his father David ensured that Solomon's reign was a peaceful one. No? So motong nay kalinaw gid ang iyang gingharian. One in which he would achieve his own greatness and thrive as a financier. No? So kaning grabe po ang prosperity sa ilang nasod. No? Napanunod na daan niya ang wealth sa iyang ginikanan. No? So master builder and genius of trade and commerce. Grabe. Mao mo ginuntan na purpose no sa atong kinabuhi no nga magiging prosperous ta. Dili man kabubuton sa Dios nga magkalisod gyud ta ba? Pero ngano na amgi mga lisod? Ngano na agi ganana no? So, pero ang plano gyud sa Dios nga mag-enjoy kay gyud sa imong kinabuhi. Magmalipayon kay gyud sa grasya sa Dios sa imong kinabuhi. So the years of planning and constructing the temple and the palace complex were also marked by countless other feats of ingenuity by Israel's king. So morning, nihitabo lagi nitong panahon na si Haring Solomon tindighanag mga infrastructures nga ginahimo, mga projects, mga buildings, grabe ang mga business, ang commerce, peting kusuga. So, morning commercial enterprises brought unprecedented beauty and prosperity to the land. As the fame of Israel and her God rose to its peak, sakagid ang ilahang dili lang ang ilahang ekonomiya, apil na ang ilahang fame. So, sojourners poured in from faraway lands to hear Solomon expound wisdom. So, tanang mga nasod, gusto silang maniid o maminaw o unsa may naa kang Haring Solomon, ha? So to engage in trade, pero ang isa gid ni ang pag-worship sa temple or simply to witness the splendor of the king and his kingdom. So grabe ang hitabo ng Haring Solomon, no? So mo lang sa first King 10:23, so King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and in wisdom. But napailabaw kang Solomon. Just remember nga napailabaw ni Solomon, ha. Ang labaw pa ni Solomon mo na ang atong buhi ng Diyos. It talks about the Lord Jesus Christ. Sa 2 Chronicles 9:13-28 captures the magnitude of wealth, power, and glory amazed by Solomon's during the Senate of Jewish history. Grabe ng panahon na. The passage opens with a glimpse of Solomon's annual income. Ang income nila, grabe nga pagsaka, grabe nga pagtubo, grabe nga pagrambo ang ilang ekonomiya. Ug busak magbasa ka sa 2 Chronicles 9:13-14, naghisgot din ha og unsang mga bulawan ang ilang naangkon, no? Kasi bisag kinsang mga nasod magbitbit og bulawan, no? Now the weight of gold which came to Solomon in 1 year was 666 talents of gold.
besides that which the traders and merchants brought, and all the kings of Arabia, tanang hari sa Arabia, and the governors of the country brought gold and silver to Solomon sa 2 Chronicles 9:13-14. Kinsa may dili mahimong dato ana nga tanang mga hari magdala og mga regalo nga bulawan ngadto kaniya, makapaminaw lang sila sa kaalam, maka-witness lang sila og unsa man ang pamaagi ni Haring Solomon, ug ngano nga prosperous kay ang iyang nasod, ngano nga impact kay ang iyang gingharian, ang iyang leadership. Ug busa atong nakita din ang mga nasod nagakalipay sila sa kahimtang sa gitawag nato Israel. Grabe, no? So, atong nakita din when a king possesses so much money, he must store it somewhere or convert it to other assets. So, munang ginabuhat ni Haring Solomon po, no? Ang uban, mo lagi ito, ang danger lang na ito, katong miabot na ang iyang ego, no? Kay ang tao, nag-ego ang tao. Munang, sa sunod din natong pagtuon, ato pong tunan ni ang negative side sa kinabuhi ni Haring Solomon. Kay basin baya po, og maupuning atong negative, no? Ang positive side, ato nang natunan, but we need to study the negative side of Solomon's leadership. O nga nung ning hinahinay po o gitawag na to kadaot ang iyang testimony sa tunga-tunga siyang kinabuhi. Well, nakarecover magyapon siya sa ending siyang kinabuhi. But atong nakita nga si Haring Solomon, mo lagi na ang tao na amgyoy gitawag na to flaws, no? So, dili lang kay sometimes nga nabagsak siya, no? Kundi nausab ang iyang kinabuhi, no? Usa na kamantayanan sa ginatawag na to prosperity testing. Ang prosperity testing usahay kung naghigda na ka og bulawan, murag ma-change na ang imong life. Murag ang mga tao gusto nimong paludhon sa imong atubangan. And that was the gitawag na to the negative side sa mga later years kinabuhi ni Haring Solomon. And then aside from that, nagawas ang iyang ego, nag-associate na po siya sa lain nga mga gitawag na to mga babae nga sa nagkalain-laing nasod. And that is another one, that was another one sa gitawag na to negative side sa kinabuhi ni Haring Solomon. But kung imong tanawon ang pulong sa Dios, grabe gyud siya kabalanse. Bisan sa kinabuhi sa usa ka tawo, gitudloan ta sa Dios ug kung saan nato pag-ila sa maayo ug kung saan nato pag-ila sa dautan. That's why when we study about David, when we study about Solomon, makita nato ang mga positive side, makita nato ang mga negative side. For us, no? For us to learn, no? Nga makakapunta nga kini gyud unta dapat mo stick lang kita sa spirituality. Dapat mo stick lang ta sa righteousness. Mo stick lang gyud ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay once nga mo tapon ganita sa pikas, mo balhin ta sa pikas. Nagyod danger gyud sa pikas nga side. So dinhi nakita nato ang prosperity test man God. Bantayan nato ng prosperity test. Bisan man gani siguro sa gitawag na to panahon nga gamay tag kwarta unya nay nagkinahanglan sa tuwa nga kanang tinuod gyud nga nagkinahanglan nya maglisod tas paghatag prosperity test na siya, no? Gawas lang po kung naa ka, pero kung wala ka unsa may manghatag. Pero kung naa ka nya dili ka maghatag, kuan ka, failure ka sa prosperity test, no? Ang prosperity test wala naghisgot nga daghan jud ka kayo, daghan kay kagkaptangan. Yes, usa na siya, no?
Pero ang prosperity test nagtudlo sa toa nga bisan sa gamay nga butang nahibalo ka mo handle nga ng gamay nga butang na i-share nimo sa tinuod nga na ipanginahanglanon, nagpasabot nga nakalabang ka sa prosperity test, no? Which is ngayon pagkatanaw, no? Walay yes, ang dato daghan sa advantages kay daghan sa kwarta, no? Buti pasabot nga kung gusto gyud siya nga gamiton siya sa Ginoo, daghan kay sa opportunity kay daghan sa kwarta. Ang katong gamay ra kwarta nasi opportunity pero gamay ra kay bisra po sa iyang kwarta pero nagyapon sa opportunity. So mo na yung bantayanan sa atong kinabuhi, no? So usahay mag-question ta nganong namang gyoy kabos nagi purpose ang Ginoo. Ang purpose sa Ginoo nga nakay dapat nimong tagaan sa imong panalangin og siya pud nga kabos dapat magsalig pud siya sa Dios kaysa pagsalig niya sa Dios gamiton to mga tao palibot niya nga diin ma-providean siya ang panginahanglanon. So ang purpose sa prosperity kuan ginakay siya, no? Kanang kung atong pagkatanawon, dili lang sa mga nanay kwarta, no? Kundi sa ato ng tanan. Kaya pwede mong guta makashare sa mga gagmayng butang. Bisan man lang sa mga tao nga adunay tinuod nga panginahanglanon, no? Gawas lang po og irresponsible lang tawhanan niya. May palit lag sigarilyo ng iyang manghulam niya, ipalit og sigarilyo, ayun nandiyan nagtaga-ipod kay di po na mao, no? So, pag nakita nimo nga nagkinahanglan siya kay ipalit niya og bugas, kana siguro tagaan niya og bugas diretso, no? Kay basig tagaan nimo nagkwarta, basig ipalit po ng sigarilyo. So, kinahanglan ko anjud, kinahanglan na masabtan nato ang dagan sa kalibutan. Grabe ka tricky ang kalibutan, eh. Kung di ka kahibalo sa dagan sa kalibutan, pwede ka nga diretso lang po kaghatag nga wakay without thinking pod. So failure gyapon man gyapon. So kinahanglan imuhad yung istudihan ang spiritual life kay masabtan nimo og unsa ang dagan sa kalibutan, masabtan nimo og unsay dapat nimong buhaton with regard sa mga people testing, prosperity testing, disaster testing, power testing, no? No? Sa tuwa karon atong nakita murag powerless gid ang hitabo sa atong nasod, no? Unta mga dagko naman sa posisyon unta. Puros na naman sa mga posisyon. Pero gipangkulangan pa man gyud. Kung nga pa ko sa kalibutan siguro, nagwapo i-relocate na sila dito, ihatag ng sa kalibutan sila. Well, usay makaana tawa, no? Grabe ka discontented, grabe ka murag frustrated sa ilahang kahimtang, nganumang gyud, no? Nganumang gyud nga magbuhat pa man gyud usa ka butang mukos lag kadaot. Mudaot pa gyud sa tong nasod. Well, I just do hope, no, nga napalitay gamay nga mga minuto. I just do hope nga ang kinabuhi ni Haring Solomon, di pa nato matun-an karon ang katong negative side. Atong tunan ang negative side. Humana tas positive. I just do hope nga na-learn tas kinabuhi ni Haring Solomon sa iyang positive side. And then atong tunan ang negative side. Pero ang nakanindot sa life ni Solomon sa iyang negative side kay naka-recover siya sa last day sa iyang kinabuhi. Balik gyapon siya sa doktrina. Si David ay wala ito nakabalik. Kanindot sa last days ni David, no? Will recovered gyapon si David. So kanindot nalay portion, gamay lang nga portion sa mga years ni David nga na himong chaos sa inyang kingdom. Especially during those time nga na bagsak siya sa babae nga si Bathsheba.
Pero sa gihapon atong nakita nga gigrant gihapon sa Ginoo ang kinabuhi ni David kay basta mag-rebound lagi, no? Basta ang tao mag-rebound, wala gyud dili dawaton sa Ginoo. So gidawat si David, balik gyapon sa pagpangalagad. Supposed to be sin unto death na tong kinabuhi ni David. Qualified na siya sa sin unto death ato. Gimorder niya si Uriah. Klaro na magiging ka itong plano niya, no? Scheme niya nga gibutang niya sa panggubatan para lang makuha niya ang asawa ni Uriah nga si Bathsheba. Pero pero pagkahuman niya na kay mo lagi nag-rebound si David, bisan pa sa iyahang sala, ang anak nila ni Bathsheba nahimo gyapon nga linya. Actually, linya gihapon sa pagkatao ni Jesus Christ. Kasi Jesus Christ sa linya man siya ni David. Ang tagan dito sa linya gihapon ni David. Well, nindot kayo kung masugdan na to gikan sa kang Edom yod. Ngato na kay Seth, kay si Seth man ang kuan. Atong nakita kay Kinan. Ngato na sa pagsunod-sunod yun sa linya ni Jesus Christ, makita nimo dito nga grabe ang gipanggamit sa Dios ng mga tao. Until pag-abot sa kang Noah, no? Kay si Noah po anak siya og tulo. Sa asa na pud ng linya ni Noah sa tulo na si Ham, Shem, Ham ug Japet. So napod sa kay Shem. Dahil po kay Shem gikuha ang linya ni Jesus Christ. Nagikan kay Shem, migawas nga to kang Abraham. Pag-abot ng Abraham, Isaac, Jacob, and then pag-abot na po dito na po sa kaliwat ni Judah. And then kung yung tanawon si Judah, napay-failure po si Judah. Pero makita niyo ang grasya sa Ginoo, grabe yun, no? Basta ang tao mo balik sa Ginoo, makakuha na gyapon maka-recover. Dili ngon nga di nakaka-recover. Anytime nga mo balik nang ka sa Ginoo, kabalik ka gyud. Dili para sa tao nga di ka pasaylo, pero ang Ginoo, grabe ang Ginoo. Dawaton kay gyud niya anytime nga mobalik ka niya. Gamiton po kaniya basta mobalik ka sa iya. Sumunang dili ta dapat magkahadlok nga ma-failure ta kanang gipanahon ma-failure ta, no. Pero ang kanindot lang niya na balik nang gyud sa Ginoo. Kay bisan man ang pinakamakasasala nga tao, kumuadto siya sa Ginoo, mobalik siya sa Ginoo, paggagamiton gyud siya sa Dios. Og pwede pa siya nga mahimong heroes of faith. Like the life of Paul. Okay, so basig na pa mo mga pangutana. Ikadugang. Napatay gamay nga minuto. Di sila mag-pick up sa negative side, no? Na yung mga pangutana? Kasi may asawa ni Solomon. Original ko ta. Actually, kuan man god. Ang gisgutan din tungod sa kadaghan sa babae ni Solomon, ang gitris lang din nga nagsunod kay Solomon is si Rehoboam. Og si Rehoboam, dili na ko ma-explain pa niya na og sa asa siya nga babae nga kuan ni Solomon tungod sa kadaghan gyud niya babae. Solomon ang minsan sa Bible ng Jeroboam. Rehoboam. Isa lagi ito mo. Kana ramang ko gi-mention. So mabito nang matingala ka nga sa Bible daghang mga anak pero usa ra i-mention nga mugawas ang linya ni Jesus Christ. Mo na kung maghisgot gani kag generation, ang generation nga gisgutan din dili gyud tong total nga mga anak nila para lang. Generation ni Adam, pila may anak ni Adam. Ang gisgutan sa Bible na si anak nga si Abel, na Cain, Abel ug si Seth. Unya napay anak niya nga mga anak nga babae ug anak nga mga lalaki nga wala gihisgutan ang pangalan. So sa to pa mga anak nga babae, so iba't na tugduhan ning mga anak nga babae, mga anak nga lalaki.
Wa may kamatay sa So ibutan na to duha lang kay mga og gawas ni tulo. Di na say pito ka anak. Pero ang gisgutan din ha nga mulabas ang kaliwat ni Jesus Christ dili kay Seth. Dili Nya. kay kang kain aso. Kay si Abel gipatay man. Kain. Di po kay Cain. Kay si Cain murderer. So na migawas si Seth. Kay si Seth di ang pangalan nga Seth substitute din siya kay Abel. So dinhi kang Abel mo to'y gitawag na to og kaliwat. Then gipatay man. So substitute ang pangalan nga Seth is substitute. So diri kay Seth na porma na po ang linya hantod miabot kay Lamik. Kay Lamik kay Noah. Kay si Lamik ikakuha naman sa Lamik, ikasiyam naman sa Lamik. Ikasiyam. Ang miss nila pa nagbasa ko Genesis katong panggapon mo. Itong base na to. Ang ito sila dahil nga pangalan ang ano nga meaning na state being judgment. Judgment para sa mga tao. Sa Bible, si Noah, 369 ang edad nito sila, gianak si Noah. Nga nag-flood, ang edad ni Noah is 600. Mapoy pagkamatay nito sila. Kaya dili mo abot ang lunok kung di mamatay si Methuselah. Kay si Methuselah, siya ang gipredict nga judgment para sa pag-flood sa tibok ng kalibutan. Okay, kung mga mamatay, di siya mamatay, bakit sa lunok? So muna nga, ang pangalan nga Methuselah, usa ka prediction sa judgment sa flood sa tibok ng kalibutan. So muna nga pangalan siya Methuselah. Nya pagkamatay niya, 969 man ang iyang edad, dito na miabot ang panahon nila ni Noah. Yan ang amahan si Methuselah. Lolo niya. Lolo. Pero yung amahan ba something? Si Lamik. Lamik yung papa. Methuselah, Lamik, Noah. Nya Shem, Ham, Japet na pod. Well, klaro dito mo rin yung anak no, marami something yun. Wala may mga babae. Mo tulong ka sakay sa arka. Yes. Tulong ka na. Well, nindot, no? I just don't magtuon mo eskwela mo seminary, no? Kaya dagan mo magkatunan. Bitaw no. Mag-assignment later. Bisan kami. Magbuhat mo sa mga assignment, pag ano naman sa mga assignment. Guwapo gid, oh. Tingin nindota gid ba? One yun, ano sa gila kay pag mag-study ka, Makakatunan ka. mabalik din mo kay na may mga question yung kinahanglan mo balik ko. Balik mo basa ang kanang ba? Yan na question. Absorb gini mo talang nga, uy. Naano di mo. So, hindi siya kalimot sa line nila. Dili mo makita. Dili mo makalimtan ang line. Gikan kay Adam nga to kay Noah, napulo gina siya kalinyada. Nya gikan kay Noah nga to kang Abraham na pod. Nya pag-abot kang Abraham nga to kay David, ato naman nang gi-explain 14 man no. Kay Abraham to David 14 generations, kan David nga to sa captive sa Babylon 14, and then gikan sa captive sa Babylon to Christ amo na tong 14 po 42 Last na Christ, no? Kay actually ang purpose niya na ang gikuha niya na genealogy man ni Jesus Christ, kaliwatan. Ug asa si Jesus Christ? Ug asa si Jesus Christ naggikan ba? Pak niya na. Sig kanaog. Jacob ug ang Jose. Kay si ang Jose bana ni Maria kay papa ni Jacob man. Jacob dong sa school friends. Jacob man pangalan do ba? Jacob pero dili tong sa school friends. Dili tong Jacob nga kuan. So kinsa man generation na to? Wala labat sa Maria to. O sila nga generation. Apil gyapon si Maria. Dili man niya anak si Jesus kay Jose good. Ay, lagi. Pero, gihimo man siyang legitimate. Gihimo siyang legitimate nga father. Si Jose. Dili niya anak kay landang Si Maria kay Judah man niya po. Judah po si Maria. Pero, ang iyahang explanation din nga si Jose, nahimo siyang legitimate father gihapon ni Jesus Christ.
Which is, Joseph was also in the line of David. Wala ko pang tanan kung asa nga line si Maria ba nga line nga gikan dito nga sa gigamit ko kayo si. Pareha, Ano siya, makuha ang siya sa even katong time pa ni Leia, di ba, Pastor? Kanang maski sa servante mo ba, ma-appeal din siya sa imuha. Itong pag servante mo ba, tayo nanganak ang servant, ma-appeal din siya sa anak. Mao. Murag mahimo siyang ma-official siya. Ma-official. Paski dili siya yun. Eh, babae, mga lalaki, mga Okay. Katong children, na ito yung mga Parehagod ni Ruth. Pareha ni Ruth. Si Ruth, Moabites man si Ruth. Pero si Ruth, nahimo man siyang linyada gyapon ni Jesus Christ through Boaz. Kay nabana ni Ruth kay si Boaz man. Dinha man gyapon nagagikan sa kang Boaz ang pagkanaog na ngadto sa kay Jesus Christ. Di ba man si anak na nabuhi? Si Anak na to? ang iyang anak gikan kay Ruth, nanganak siya kay Obed, nya Jesse, nya David. Basik sinamay yung pasabot. Sinami itong may anak ba o nga Lahi to. Katong Uli na to niya si Puan, si Serot na to nga kay sinami itong nang uli. Nya Serot loyal kay siyang mother-in-law. So okay, insakto na jud atong oras mo ta sa closing prayer. Salamat no mo. Ato ta sa atong pagampo. Amahan mo nga Dios, salamat gyud sa imong padayon nga pagtudlo nga ni kanamo bisan man sa mga kasaysayan sa Biblia nga adunay kahimuan sa among mga kinabuhi. Nga din among nakita Father God nga ang imong kabubuton lang gyud nga kami magkinabuhi lang gyud sa pikas nga linya, pikas nga side. Nga mo ang pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga in fellowship nga na kanimo. Pagkinabuhi nga uyon di sa imong kabubuton. Salamat sa panahon nga migatag nga ni kanamo. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat pagdayon na kanimo. Tungkol nagatuo kami nga ikaw lang yun ang angayan nga mudawat sa tanang mga pagpasalamat o pagdaig o paghimaya. Salamat usab bisan man sa imong pag-uban ka namo sa mong pagpamauli karon. Among ginauli ang tanang pasidungog pagdaig paghimaya pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.